Gusto kong itanong ang isang bagay na ito. Kung bukas babalik ka sa trabaho, same routine, same income, same gastos. Ilang taon na ba yan? 5, 10 taon, 20 taon? At ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng honest na honest. Mas mayaman ka ba ngayon kaysa noon? O wala pa rin nagbago? Kasi yan ang kirot na tungkol sa pera na hindi natin gustong pag-usapan. Hindi tayo financially stressed dahil tamad tayo. Hindi tayo financially stressed dahil bobo tayo. Stress tayo sa pera dahil paulit-ulit tayong gumagawa ng mga pagkakamaling hindi natin alam na pagkakamali pala. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ako si Captain Chris Cervantes, dating seafarer na nakapag-retire at age 39. Ngayon ay financial planner, mentor at kasama mo sa paggawa ng mas matalinong buhay at mas matalinong desisyon sa pera. Today, walang filtered, walang pampaganda. Pag-uusapan natin ang pinaka-pinagsisisihan ko sa pera at ang 5 money mistakes na sumasakal sa financial future ng milyon-milyong Pilipino at sana matuto tayo habang may oras pa. Planadong buhay sa kardinal buhay, laging may gabay, hindi ka mawawala. Bago tayo pumunta sa 5 mistakes, kailangan mong marinig muna ang konteksto. Kasi kapag nakita mo ang data, mas malinaw kung bakit critical ang topic na ito. Ayon sa S&P Global Financial Literacy Survey, only 25% of Filipino adults are financially literate. 25% lang. Ibig sabihin, sa bawat 4 na Pilipino, 3 ang walang sapat na kaalaman para i-manage ang sariling pera. At ang masakit, ayon pa sa pag-aaral na iyon, we are at the bottom 30 out of 144 na bansa pagdating sa financial literacy. Hindi ito pang-aapak, ito ay katotohanan na kailangan nating harapin para ma-solve natin. At ayon sa Bangko Sentral, only 25.6% of Filipino families have money to save. 3 pamilya sa bawat 10, yun lang ang may natitirang ipon. Ang natitirang 7, ubos bago matapos ang buwan. 49% of Filipino sinasabi na ang mataas na presyo ng bilihin ang pinaka-concern nila. Sige, ngayon na alam na natin ang landscape. Pag-usapan natin ang 5 mistakes na responsable para sa lahat ng ito. Mistake number 1, at ito ang pinakamahal na pagkakamali sa lahat. Mag-iipon ako kapag mas mataas na ang sweldo ko. Mag-i-invest ako next year. Magpaplano ako kapag stable na. Alam mo kung ano ang tawag doon? The most expensive sentence in personal finance. Mamaya na. Kasi ang mamaya, mabilis siyang maging sayang. At brutal ang data dito. Pakinggan mo ito. Si Maria ay nagsisave ng 2,000 pesos kada buwan. Nagsimula siya sa edad na 25 years old. At ang investment return na nakuha niya ay 8%. Pagdating ng age 60, meron siyang 7.5 million pesos. While si Juan nagsisave din ng 2,000 pesos per month. Pero nagsimula siya not 25 years old but 35 years old. Same return 8%, pero pagdating niya ng age 60, meron siyang 2.9 million pesos. Same amount, same return, 10 years delay, ang nawala ay 4.6 million pesos. Ulitin ko para mabigyan ng oras ang utak mo na ma-process ito. Parehong tao, parehong 2,000 pesos kada buwan, parehong 8% return. Ang pagkakaiba lang, 10 taon. At ang resulta, 4.6 million pesos na pagkakaiba. Yan ang presyo ng mamaya. Ngayon, para sa mga hindi pa pamilyar sa compound interest, ganito lang siya kasimple. The rule of 72. Divide mo ang 72 ng annual rate of return. Anumang rate ang gamitin mo, yan ang taon kung kailan magiging doble ang pera mo. Halimbawa, 72 divide by 8 is equal to 9 years. So, if may 100,000 pesos ka today at ang investment mo ay kumikita ng average 8%, 9 years bago siya maging 200,000 pesos. 18 years para maging 400,000 pesos and 27 years para maging 800,000 pesos.
So meaning, kung maaga kang magsisimula, mas maraming beses na madodoble ang pera mo. Hindi pera ang pinakamalaking advantage ng successful investors. Timing. At yung timing, hindi mo mabibili, hindi mo mababawi. Ayon sa WEF Philippines Jobs Report, we have the youngest workforce in the Asian region. Sa mga kabataan na nanonood neto, pakinggan nyo ako. Hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula. Pero kailangan mong magsimula para yumaman. Ang pinakatamang oras para mag-invest, 10 taon na ang nakakaraan. Ang pangalawang pinakatamang oras, ngayon na. Kaya ito ang dapat mong gawin. Mag-open ng investment account kahit 1,000 pesos lang muna. UITF, mutual fund o stock account. Pangalawa, i-automate ang monthly na paglipat para hindi mo na kailangang mag-decide. Pangatlo, huwag hintayin ang perfect timing. Walang ganon. Okay, eto na ang pinakamasakit na mistake na pag-uusapan natin. Kasi personal ito para sa lahat ng Pilipino. Kasama na rin ako. One of the biggest financial mistakes in the Philippines, gumagastos tayo ng pera para i-impress ang mga taong hindi naman nagbabayad ng ating mga bills. Mas mahal pa ang cellphone kaysa sa savings account. Mas priority pa ang bagong outfit kaysa sa emergency fund. Mas importante ang mukhang successful online kaysa talagang secure offline. At ngayon, may data na tayo para pag-usapan kung gaano kalala ang epekto ng social media sa ating financial decisions. Gumugugol ng 3.5 oras kada araw ang mga Pilipino. Tayo ang pinakamataas sa ranking in Southeast Asia at number 1 in the world sa paggamit ng internet. 3 oras at kalahati sa social media araw-araw. 3 oras at kalahati na nakikita ang mga lifestyle na hindi natin afford. 3 oras at kalahati ng comparison. At dahil dyan, 60% ng mga Filipino use social media to discover new products and services. Kaya naman lumago ng 14% ang influencer marketing sa bansa natin. Kaya target tayo ng hindi lamang ng mga lokal, kundi ng ibang bansa para bentahan online. At yun ang problema, kasi ang social media ay hindi designed para gumawa tayo ng matalinong desisyon sa pera. Designed ito para mag-scroll kayo na mag-scroll, para makita ninyo ang pinakamagandang bahagi ng buhay ng ibang tao, para maramdaman ninyong kulang kayo. At kapag naramdaman mong kulang ka, gagastos ka. Hindi dahil kailangan mo, gumagastos ka para maramdaman mong umaangat ka rin. If you earn 40,000 a month and you are spending 38,000 pesos, nakasave ka ng 2,000 pesos. And if your salary increases to 60,000 pesos, but your lifestyle becomes 58,000 pesos, pero savings mo 2,000 pesos pa rin. Income doubled, savings the same. That is lifestyle inflation. And it is silent. It is deadly. At kahit tumaas ang income, nananatiling mababa ang savings rate. At gusto kong linawin lang ha, hindi masama ang mag-enjoy, hindi masama ang mag-travel, hindi masama ang mabuhay ng maayos. Pero ang pagkakaiba ng looking rich at financially secure ay napakalayo. Maraming mukhang successful online pero stressed offline. Maraming mukhang may travel fund pero pag uwi, wala nang pang-emergency. Anumang trip na ang nag-fund ay credit card na hinulugan mo monthly, ang tawag doon ay bad trip. At ito ang pinaka-pinagsisisihan ng maraming Pilipino later in life. Sinasacrifice nila ang long-term security para sa short-term validation. Ano ang dapat nating gawin? Eto. Una, sa susunod na gumastos ka ng hindi nakaplano, tanungin mo ang sarili, kailangan ko ba ito o gusto ko lang maramdamang kaya ko? Pangalawa, i-unfollow ang mga account na nagpapahirap sa iyong financial decisions. Pangatlo, i-apply ang 24-hour rule. Bago mag-impulse buying, maghintay ng 24 hours. Pang-apat, sa bawat raise o bonus, i-commit ang 50% sa savings o investment bago mag-upgrade ng lifestyle. Okay, ito ang mistake na hindi lang sinasakal ang financial future. Ito ang mistake na nagbubukas ng pinto sa lahat ng ibang financial problems, ang emergency fund. O mas tamang term, ang kawalan neto. Life is unpredictable. Alam nating lahat yan. Hindi natin alam kung kailan magkakasakit, hindi natin alam kung kailan mawawala ng trabaho, hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng sakuna.
bagyo, sunog o lindol. Ang problema sa maraming Pilipino, isang emergency lang, ubos ang lahat. Uulitin ko, only 25.6% of Filipino households have money to save as of fourth quarter of 2024, the lowest level in 3 years. At ito ang nakakapagtaka. Ang top reason ng mga Pilipino sa pagsisave ay para sa emergency. Alam natin yan. Pero hindi pa rin natin nagagawa. At kaya hindi dahil walang pera, kundi dahil walang sistema. At ito pa, umabot ng 125 million downloads ng lending apps noong 2024. Umangat ito ng 42%. At alam mo kung anong ibig sabihin yan? Ang milyong-milyong Pilipino, hindi sila nangungutang para mag-invest. Hindi sila nangungutang para magnegosyo. Nangungutang sila para sa emergency. Kasi walang emergency fund. At ang masakit sa online lending apps, ang interest ay napaka-brutal. May mga nagcha-charge ng 30% hanggang 50% interest bawat buwan. Hindi per year, uulitin ko, bawat buwan. Kaya ang nangyayari sa utang, mag-a-apply sa isa, hindi mababayaran, mag-a-apply pa sa isa, tapos isa pa hanggang sa lumubog. Ito ang tinatawag nilang tapal-tapal. Humiram sa isang app para mabayaran ng isa pa. At lahat ng iyon ay maiiwasan sana ng isang simpleng bagay, emergency fund. Paano ang emergency fund? 3 to 6 months of your monthly expenses ay dapat nasa savings na madaling ma-access. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 25,000 pesos, ang target mong emergency fund ay 75,000 pesos, 250,000 pesos. Ang emergency fund ay hindi optional, hindi ito luxury. Lalo na ngayon, mataas ang inflation, mahal ang healthcare, mabilis magbago ang trabaho. Kaya, ito ang dapat mong gawin. Una, kalkulahin ang iyong monthly expenses, multiply by 3. Iyan ang unang emergency fund target mo. Pangalawa, mag-open ng hiwalay na account para dito. Huwag isama sa pang-araw-araw mo. Pangatlo, mag-commit ng fixed amount bawat sweldo. Kahit 500 pesos lang muna, basta consistent. At pang-apat, huwag gamitin ang emergency fund maliban sa tunay na emergency. Ito ang pinaka-underrated financial lesson. Maraming tao ang gusto ng mas mataas na income nang hindi itinataas ang value nila. At ito ang pinakamasakit na katotohanan ng mundo ngayon. The market pays value. Hindi sipag, hindi loyalty, hindi matagal na ako dito. The world is changing faster than ever. At kung hindi ka mag-upgrade, unti-unting bumababa ang value mo sa market. 68% of Filipino workers need to upskill or reskill by 2030. Higher than the global average of 59%. 68 sa bawat 100 Filipino workers kailangan ng upgrade para manatiling relevant pagdating ng 2030. Kasama ka ba doon? Kasi hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa income potential. 218% na porsyento na mas mataas na income, 218% ha, yan ang return ng investment sa sarili mo. Wala pang investment na magbibigay sa iyo ng ganong return. Kahit stocks, real estate, bonds, kung hindi ka mag-i-invest para sa sarili mo. At isa ito sa pinaka-pinagsisisihan ng maraming professionals later in life. Sana maaga ako nag-aral, sana hindi ako naging kampante sa trabaho ko, sana nag-upskill ako bago pa ma-out ng fashion ang skills ko. Because investment in yourself compounds too. Mas mahalaga ka, mas malaki ang kikitain mo. Mas malaki ang kikitain mo, mas malaki may i-invest mo. Mas malaki may i-invest mo, mas malaking wealth ang maitatayo mo. Ikaw ang pinakamahalaga mong asset. Kaya naman, ito ang dapat mong gawin. Una, i-identify ang isang skill na magpapatas ng iyong market value ngayon. AI tools, digital marketing, financial planning, communication. Pangalawa, mag-enroll sa isang libre o murang online course. Coursera, TESDA Online, YouTube mismo. Pangatlo, maglaan ng minimum na 1 oras bawat linggo para sa self-learning. Ang 52 hours sa isang taon ay napakalaking epekto. Pang-apat, huwag hintayin ang employer mo na mag-train para sa iyo. Ikaw ang may responsibilidad sa sarili mong growth.
Ito ang pinaka-dangerous mistake sa lahat ng 5 kasi ang lahat ng ibang mistakes pwede silang i-correct kung may malinaw kang direksyon. Pero kapag walang direksyon, wala kang makukorek. Wala kang alam kung saan ka nagkakamali. Maraming Pilipino ngayon ang busy pero walang malinaw na destinasyon. Kumikita, gumagastos, pagod, then repeat uli. Walang retirement target, walang investment structure, walang wealth plan. Kapag emosyon ang aasahan mo, kapag masaya, gagastos para mag-celebrate. Kapag malungkot, gagastos para maramdamang okay. Kapag stressed, gagastos para mag-reward ng sarili. Kapag excited, impulse buy. Without a written financial plan, emotions become your financial advisor. And emotions are the worst financial advisor. People who write down their financial goals are 42% more likely to achieve them than those who don't. Sabi nga nila, ang isang goal na hindi nakasulat ay isang panaginip lang. Ang isang plano na nakasulat ay isang commitment. At nais kong maintindihan mo ito. Money behaves better when goals are clear. Kapag malinaw kung bakit ka nag-iipon, kapag malinaw kung bakit ka nag-i-invest, kapag malinaw kung ano ang pinaglalaban mo, mas lumalakas ang discipline, mas madaling mag-sacrifice, mas malinaw ang destinasyon kasi alam mo kung para saan. Kaya ito ang dapat mong gawin. Una, sumulat ng 3 financial goals. 1 year, 5 year, at retirement target. Ngayon, bago ka matulog, gawin mo yan. Pangalawa, para sa bawat goal, ilagay ang specific na numero at petsa. Magtipid ay hindi goal. 150,000 emergency fund by December 2026, yun ang goal. Pangatlo, makipag-usap sa isang licensed financial planner para gawing konkretong plano ang iyong goals. Pang-apat, i-review ang plano mo quarterly. Adjust kung may pinagbago. At pang-5, bonus ito, you can set a free one-on-one coaching with me. Mga kaplanadong buhay, let me summarize ang 5 mistakes natin at pakinggan mo ito ng mabuti. Mistake number 1, mag-delay ng pagsisimula dahil akala ay maraming oras pa. Mistake number 2, magpa-impress sa taong hindi nagbabayad ng bills mo. Mistake number 3, walang emergency fund. Isang problema lang, bumagsak ang lahat. Mistake number 4, hindi pag-i-invest sa sarili. Naging stagnant ang kaalaman at ang kita. At mistake number 5, walang long-term plan. Puro emosyon ang nagdadrive ng pera. Ngayon, ano ang pinakamahal na pagkakamali sa pera? Hindi ito pagkakamali sa isang malaking maling desisyon. Ang pinakamahal na pagkakamali ay ang maliliit na desisyon na paulit-ulit na hindi mo alam na nasisira ka na pala. Ang simpleng sekreto ng pagyaman ay avoid doing something stupid. Pero narito ang magandang balita. Hindi mo kailangan maging perfect financially para umayos ang future mo. Kailangan mo lang ng 4 na bagay. Una, awareness na ngayon ay mayroon ka na. Pangalawa, humility para aminin na may pagbabago kang kailangan gawin. Pangatlo, discipline para mag-commit sa bagong desisyon. At pang-4, willingness to change na kahit hindi pa perfecto, aayusin mo ito kahit unti-unti lang. Kasi ang financial success ay hindi nagagawa sa isang malaking desisyon. Ginagawa ito sa maliliit na tamang desisyon paulit-ulit sa mahabang panahon. Ako si Captain Chris Cervantes reminding you, hindi mo mababago ang mga nakaraan mong money mistakes. Pero pwede mong baguhin ang direksyon ng future mo. Huwag hintayin ang kirot bago maging marunong sa pera. Huwag hintayin ang retirement bago magplano para sa kinabukasan. At huwag mong i-assume na lifestyle ang tunay na kayamanan mo. Dahil ang tunay na kayamanan, hindi ito maingay. Ito ay tahimik, ito ay stable, ito ay intentional. Choose and decide wisely. Magsimula ngayon. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay. Sa